Sa gitna ng nilalamon na apoy, isang rehiyon, isang mundo, at isang tanong. Ano ang tunay na sabit ng digmaan? Noong Pebrero 28, 2026, malawakang kampanya ng US at Israel ang umatake sa Iran, binago ang takbo ng buong rehiyon. Tumugon ang Iran, missiles, drones at galit na tumagos sa maraming bansa. Ang apoy ay hindi na lang basta laban, ito ay pagkakasalubong ng mga hukbo at ideya. Ang giyera ay hindi lamang laban sa eroplano at missile, kundi sa puso ng mga taong nawalan, nagsasigaw at nananatiling nakatayo sa gitna ng apoy. Ito ay digmaang hindi lamang pangrehiyon, kundi kawalan ng katiyakan sa buong mundo. Langis, ekonomiya, kabuhayan, kinabukasan. Ang mabilis na digmaan ay maaaring humantong sa tigil putukan, paglapit sa mesa ng usapan o mas malaking salpukan. Ngunit sa gitna ng gulo, nananatiling buhay ang mga kwento ng pag-asa, takot at pagtingin sa bukas. Ang embahada ay patuloy na nagbibigay ng safety advisories sa mga OFWs at Filipino residents sa mga bansang gaya ng Israel, Jordan, Oman, Qatar, UAE, Kuwait, Saudi Arabia at iba pa. Sa digmaan, hindi lahat ng nadadamay ay may hawak na baril. Minsan, sapat na ang balita sa telebisyon para mabago ang buhay ng isang tahimik na bansa. Sa gitnang silangan, nagbabanggaan ang kapangyarihan, Iran, Israel at ang United States. Mukhang malayo, mukhang hindi atin. Ngunit sa isang mundong magkakabet, walang digma ang tunay na malayo. Libo-libong Pilipino ang nagtatrabaho sa mga bansang malapit sa digmaan. Sila ang nagtataguyod sa pamilya, ngunit sila rin ang unang naiiwan kapag nagsara ang mga paliparan at nagsimula ang putukan. Para sa kanila, ang digmaan ay hindi balita. Ito ay personal. May alyansa ang Pilipinas sa mga makapangyarihang bansa. Hindi ito nangangahulugang sasabak tayo sa digmaan, ngunit nangangahulugang may pressure. May paninindigang kailangang piliin. Sa politika, ang katahimikan ay minsan ding desisyon. Ang tanong ko ngayon, handa ba ang Pilipinas? Handa ba tayong protektahan ang ating mamamayan, hindi lang sa loob ng bansa kundi sa buong mundo? Ang digmaan ay maaaring malayo, ngunit ang epekto ay nasa hapagkainan. Sa mundong naglalagablab, ang tanong ay hindi, sasali ba tayo? Kundi, paano natin ililigtas ang Pilipino? May plano ba para sa agarang paglikas? May sapat bang pondo? May malinaw bang utos? Kapag nagkagulo, hindi pwedeng mag-improvise. Dahil ang isang maling desisyon, maaaring katumbas ng isang buhay. Sa ganitong panahon, hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Kailangan ng kaalaman, kalmado, pagkakaisa. Dahil ang takot na walang direksyon ay mas delikado kaysa sa digmaang nasa malayo. Sa mundong naglalagablab, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi na susukat sa armas, kundi sa kung paano nito pinoprotektahan ang sariling mamamayan. Dahil kapag may digmaan sa mundo, buhay ng Pilipino ang dapat laging unahin.